Actually, kung babasahin natin tong sinasabi sa ah, unang Korinto 4:15, babasahin natin na. Sabi sa unang Korinto 4:15 ganito. Yan o. Kahit magkaroon pa kayo ng napakaraming tagapagturo sa pamumuhay Kristiyano, iisa lamang ang inyong Ama, sapagkat kayo'y naging mga anak ko sa amamagitan kay Kristo Jesus, sa amamagitan ng magandang balitang pinangaral ko sa inyo. Sabi ni Pablo, kayo'y naging mga anak ko. Ano to sa English? Sa English, ang sabi dito, or even if you have 10,000 guardians in your Christian life, you have only one Father. For in your life, in union with Christ, I have become your Father by bringing the good news to you. Kung si Apostol Pablo, naging ama sa pananampalataya, ano ang tawag mo sa isang taong ginawang ama para sa iyo? Di ba ama? Ngayon, may sinasabi ba sa Bible sa Matthew 23:9 na pagdating sa relihiyon, huwag tawagin ninyong ama ang sinumang tao? Wala. Katunayan si Abraham, naging ama ng mga Israelita yan dahil sa relihiyon. Hindi dahil sa kanilang dugo, sa kanilang relihiyon. Dahil yung mga nagsabi, ama namin si Abraham, hindi naman siya ni Abraham, hindi naman siya biological son. Hindi siya biological son ang nagsabi noon, hindi sila biological sons and daughters. Sila ay ama nila si Abraham sa pananampalataya. Yun. Okay? So, dito naman tayo ngayon sa Roma 4:16. Anong sabi sa Roma 4:16? Basahin natin ha. Okay. Okay. Ito sabi dito. And so the promise was based on faith in order that the promise should be guaranteed as God's free gift to all of Abraham's descendants, not just to those who obey the law, but also to those who believe as Abraham did. For Abraham is the spiritual father for us all. Si Abraham is the spiritual father of us all. So, ama siya sa pananampalataya. Ama siya sa pananampalataya. At ang tawag ng mga tao sa kanya, Amang Abraham. Kung yan ay babasahin natin dito sa dito sa Lucas 16:24. Sabi sa Lucas 16:24, ganito ang ating mababasa. So he called out, Father Abraham, take pity on me, and send Lazarus to dip his finger in some water and cool my tongue, because I am in great pain in this fire. So si Abraham, tinatawag ito na Father Abraham. Kaya nga merong kanta Father Abraham has 7 children. 7 children has Father Abraham. None, some of them are small, the other one is tall, but none of them is bright. Nakanta na nyo sa SDA pa ako? Father Abraham has 7 children. 7 children has Father Abraham. One of them is small, the other one is tall, but none of them is bright. Sabi, dyan daw, pag-ipili mo, Bisaya? Bisaya? Pwede. Bisayahin mo. Tatay Abraham, doon ay 7 anak, doon ay 7 anak, si Tatay Abraham. O ba nila mubo, o ba nila tagas, pero silang tanan bogo. Ha? Masa? Pero silang tanan bogo. Teka, ba't bugo? Ba't bugo? Di ba nasa kanta? But none of them is bright. Ano sa Bisaya yun? Wala usan nila nga bright. Saan misalta nandi ay?
Natawa yung makasama ko nung ginawa ko yung ano na yun, Bisaya na yun. Pinabisaya nila ako eh. Sabi nila, Jando, Bisaya mo! Kasi ano yun, parang laro yun sa ano, laro yun sa social. Laro yun sa social namin na meron silang laro, sagidi, siya, pupo. Ganun ang laro. Sagidi, siya, pupo. Sagidi, siya, pupo. Ewan ko. Kung ritual ba yun? Di ko alam kung ritual ba yun. Ginagawa ng mga SDA yun sa kanilang social. At isa doon sa mga nanggawa namin. Sige, translate sa Tagalog. Sa Tagalog naman. Sa Bisaya, Jando. Sabi ko naman, Tatay Abraham, doon ay 7 anak. Doon ay 7 anak si Tatay Abraham. Uban nila mubo, uban nila tagas, pero silang tanan bogo. Nagulantang sila. Ba't naging bugo? Nanog din Miss Bright, di ba? Anong tawag niyo doon? Yun lang sa akin eh, yun sabi ko sa kanila, hindi ko makalimutan yung ginawa kong yun. Kasi nung ako yung SDA pa, napakakwela ko talagang tao. Ulitin ko ha. Kung sakali may makatalakayan kayo na nagsasabi na huwag tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sabihin nyo kagad, ano ang tawag mo sa asawa ng mama mo? Ano ang tawag mo sa asawa ng mama mo? Sige, sagot. Bakit lang nga sagutin nila yon? Ano ba sabi sa Biblia? Sabi sa Biblia ganito. Sa Mateo, ating balikan yung Mateo 23:9. Ito ba kasabi? Tingnan nyo ha. Huwag ninyong tawaging ama. Sino ang huwag na tawaging ama? Ang sino mang tao sa lupa. Ang sino mang tao. Sinabi ba dyan na sa relihiyon lang? Sinabi ba dyan na sa mga paring Katoliko? Wala. Ang sabi dyan, sino mang tao sa lupa. Nasa ba nakatira yung asawa ng nanay mo? Saan nakatira? Sa Mars, sa Jupiter, sa Saturn. Yan ang sumagot. Dito sa lupa. So yung asawa ng nanay mo nasa lupa. Anong tawag mo doon? Amo. Sabi huwag tawagin eh. Hindi naman literal yan eh. Hindi literal. Tama. Hindi yan literal. Kaya huwag nyo i-literal. Kasi pag sinabi nyo kasing paring Katoliko, nililiteral nyo eh. Bakit? Meron talaga literal na paring Katoliko eh. So nililiteral nyo. At alam nyo pala hindi yan literal, huwag nyo na sabihin na yan tumutukoy sa mga paring Katoliko. Unang-una, ang kinausap dyan, mga Hudyo. Pangalawa, ang tinutukoy, hindi naman mga paring Katoliko. Therefore, hindi pwede ibintang sa mga paring Katoliko yung talatang yan. Okay? Basta may makausap ko yung ganyan, sabihin lang nga, bawal tawaging ama eh. Sino bawal tawaging ama? Yung mga pare, saan mo nabasa? Saan mo nabasa mga pare yun? Mga paring Katoliko yun. Hindi. Diba? So, yan ang ibig kong sabihin. So, kung sakali may makainkwentro kayong ganyan na issue, ganyan na lang sagutin. Hindi ako magtatagal sa live na ito, ha? Maliban na lang kung may pumasok na protestante. What? Dinosaur. Dinosaur. Diba, yung request ng dinosaur. Alam mo na, ano yung muna yung TV natin. Ay, nako. Ito. Sabi ni Divine, dinosaur. Wait lang. Ayaw Uy. Gaging mo, Divine. Wait lang ha. Ayan. Dinosaur. Okay. Ito. So,
No, si Divine Dinosaur. Okay, so hanggang dito na lang yung aking na topic kasi madali lang naman sagutin ito. Ano ba kailangan gawin? Sabihin mo lang, nasaan ba yung asawa ng nanay mo? Anong tawag mo doon? Pag tumugma sa father, nasa earth naman, huwag mo tawaging ama. Pag sinabi niya, mali yan, eh di mali nga yung unawa mo. Hindi naman talaga literal yan eh. Okay, basa na ako ng comment section po ninyo. Madali lang po yung topic na yon. Pabilisan lang po yon dahil maikli lang naman talaga yon. Eto, sabi dito ni... basa lang ako ha. Hindi ako tatagal kasi ano lang ito eh. Ang tawag dito is quick live lang muna. Dahil... pag may pumasok na protestante at nahahaba tayo. Okay? Sabi dito ni Moy Max Official, murag kuan bro, ano nga sa'yo, Pedro Ampo, sabi ni Pedro Ampo, good morning bro Jando, sabi naman ni Mama Ningning, good morning, host sa lahat, God bless. Yes, malakas ang boss ito sa YT, sabi ni Sylvia Roa, malinaw po, loud and clear sa YT. Sabi naman ni Will Taheda, malakas na bro, kasi nagbu-bluetooth ako. Ha? Naguba ng moon! Naguba ng moon! Sabi naman dito naman ni Linda, Tata Camilo, good morning bro Jando, God bless at mabuhay simbahang Katoliko. Sabi naman nobody, pray for world peace. Pray for world peace, okay. Sabi naman dito ni Noy Roto how? Kapit lang kay Abraham. Kapit lang kay Abraham. Sabi naman to ni Domingo Nika, good morning bro JD. God bless. Marami akong natutunan sa iyo. Salamat. Okay, ito naman tayo. Kabila naman tayo naman. Baka may mga comment na mapupulot at dito. Sabi dito ni sabi niya, call ko messenger. Sige, Ariel, timbala ko, call ko messenger. Ha? Ay, naso. Sige, bro, Ariel. Junela, timbala ko, pwede ko tumawag, bro. Go ahead. Tatawag daw siya. Dating abangan ng pagtawag ni Ariel. Okay, Theodora Elik, good morning bro JD, watching from Sydney, Australia. Sabi naman ni Lawrence K. Manila, maayong buntag brother Jando. Ito naman tayo kay Macalinaw Lo Chavez Jongjon. Unsa man jud inyong gisimba? Ang samong gisimba, eto bro. Amahan na mo nga naka sa mga langit. Amo ta mong gisimba bro, mo to. Hindi na mo yung iniisip ninyo, kundi sinasamba namin yung Ama namin na nasa langit. Sa to, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Ano naman kasi sino sinasamba namin? Yung Ama. Kung sinasamba namin si Kristo, yun ay para maluwalhati ang Ama. Okay, Chodora Elik, nagsend sa akin ng 50 stars. Thank you po. And then, Jimmy Oren, good morning bro. Hirap no, internet. Ako dire sa Tubigon. Doon ako. God loves you. Hamon yung kaklaro ni mo. Manga District o Tubigon? Okay. Arlene Pidida Tonilete. Good morning, brother JD. Luigi Anthony Plaida. Amiling Kamaturan. Sulod dire. Oh, si ano naman. Si Jerwin Tabuklaso. Sulod bro. Di na mo sulod si Jerwin dire. Di na mo sulod na. Ako'y join. Oh, sige. Sa mga protestante na gusto na makipag talakayan, sabihin nyo lang, di na nasusuka ko na umumuka nung nasa video. Basta duwa, ganyan talaga yan. Yung mga INC kasi, yung mga hinaharap niya, yung mga easy lang, easy. Kung medyo iiwas yan. Marami sa kanila kasi mga keyboard warrior lang. Okay.
At saka, ano sila, gusto nila, marami sila bago kanila harapin. Ito niya, ano, yung sa The Revealers. Matapang lang sila kasi ang dami nila doon. No? Pero kung isa-isahin mo yon wala na. Okay. So, basta muna ako saglit comment dito, ha? Good morning. Wala pang protestante na ano na nakikipagkasahan ng talakayan dito. Wala pa. Hintay mo na ako saglit. Sabi dito ni gandang umaga sa lahat from Simple Life. Berna Ebarsabal, good morning bro JD watching from Las Piñas City. Will Taheda, mingaw bro. I-play isa ang advertisement. Advertisement? Wala akong handang advertisement eh. Okay, now. Kapit lang yan kay Abraham kasi siya ang magiging ama ng mga bansa at sa kanyang binhi manggagaling ang Kristo. O, yun na nga, spiritual father siya. O, Edgar Caleb, good morning, Brother Jando. God bless you and your family. Always watching from Santiago City, Isabela. Efren Palanya. Giingnan ako nga bugo sorean. Diha, kay maunay iyang giingon. Spiritual father jud ko no. Maunay akong tubag ang imong tubag. Spiritual father nga, hindi siya literal father. Spiritual father, ibig sabihin, wala siyang, yung sinabi, huwag niyong tawaging ama, ang lahat ng nilalang, hindi siya literal. Ito ay tumutukoy sa mga, tinan nyo, tanongin na si ChatGPT, to prove my statement, Kasi, gagamit ako ChatGPT. Alam ko namang hindi umiiwas si Ryan Fit sa ChatGPT. Maliban na, pag umiwas ito, naku, naging kulilat na. Kaya huwag na huwag siyang iiwas ChatGPT. Kaya magkikita siya na na guilty siya sa kanyang pagsisinungaling. Tanungin natin ano ang ibig sabihin ng Mateo 23:9 ba yun? 23:9 dahil sabi ng mga protestante na bawal daw tawaging father ang mga paring Katoliko. Mga paring Katoliko. Tama ba sila? O mali? Yung sagot ni ChatGPT. Okay. Mateo, ito sagot si ChatGPT. Basahin ito sagot ni ChatGPT. Sabi niya dito, marami nga protestante ang ginagamit ang Mateo 23:9 para sabihin na bawal tawaging ama ang mga paring Katoliko. Pero kung babasahin at uunawain ang tama ang konteksto, mali ang ganitong interpretasyon. Talagang mali nga. Ba't nila ipinipilit? Mali naman pala. Tuloy natin. Ano sinasabi sa Mateo 23:9? At huwag ninyong tawaging ama nino man sa lupa, sapagkat isa ang inyong ama yung nasa langit. Tama ba na literal ito? Kung literal ang pagbasa ng mga protestante, dapat bawal na rin tawaging teacher o guro. O yung mga teacher nila, bawal tawaging teacher. Bawal na rin tawaging master o rabbi. O ayun sa verse 8. O ngayon, pero sa Biblia mismo, ginamit ang mga salitang ito ng positibo kahit pagkatapos ng pahayag ni Jesus. Mga halimbawa ng paggamit ng ama sa Biblia na hindi bawal. Si Abraham ay tinatawag na ama nating lahat sa pananampalataya. Kung ito pala ay sa pagdating sa relihiyon, walang tatawaging ama dito sa lupa. Kung ito pala, bawal tawaging ama si Abraham. Di ba? Bawal tawaging ama si Abraham. Iba tawag na sa kay Abraham, ama. Tatay Abraham, dunay 7 anak, si Tatay Abraham. Uban nila mubo, uban nila tagas, pero silang tanan. Okay. Si Pablo ay tumawag sa sarili bilang ama ng mga mananampalataya. Sabi niya sa unang Korinto 4:15, ako'y naging inyong ama sa pananampalataya. Ibig sabihin ba, bawal tawaging ama? Sa lumang tipan, mayroong paggalang sa mga propeta bilang ama. Sabi sa Ikalawang Hari 2:12 kay Elias, ama ko, karwahe ng Israel. Konteksto ng Mateo 23,
Ang kontra ni Jesus dito ay hindi ang pagtawag sa mga taong ama o guro, kundi ang pagmamataas at pagkukunwari ng mga Parisiyo na gusto ng pagpaparangal at kapangyarihan. Mateo 23:5-7. Gustong-gusto nila ang mga upuang pandangal at tawagin ng mga tao na Rabi. Ang punto ni Jesus, huwag magnasa ng pamumuno o titulo na mayabang at mapagmataas. Hindi niya ipinagbabawal ang makatwirang pagtawag ng Ama bilang tanda ng espiritual na ugnayan o paggalang. O, sa simbahang Katolika, ano kaya simbahang Katolika ito? Ang pagtawag ng Ama o Father sa pari ay hindi para itaas siya sa nalampas sa Diyos. O, tanyo. Huwag kayong magbigay ng ibang pakahulugan, ha? Pagkilala sa kanyang spiritual role bilang tagapamagitan at tagapagturo. Kaya pa tinatawag na Father para pagkilala sa kanyang spiritual role. Hindi para itaas siya nalampas pa sa Diyos. Paggalang sa kanyang bisyon sa simbahan bilang ama ng komunidad. Kaya mali ang claim ng protestante. Hindi bawal tawaging ama ang pare kung may tamang layunin at konteksto. Ang mismong Biblia ay gumagamit ng ama para sa mga taong hindi Diyos. Kaya hindi ito literal na pagbabawal. O yan, so ibig sabihin, yung mga turo ng mga protestante sa inyo na huwag na tawaging father ang mga pare, ito ay bunga ng maling unawa. Okay? Ito ay bunga ng maling unawa. O baka may gusto makipagtalakayan dyan. O? Apiki manggod kayo, gutok yung mga sulpot, mao nga dili yun sila makasabot, sabi ni Faith Antioque. Sabi naman ni Benedict de Rotas, basta sa relihiyon usapin, huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa mundo. Dahil isa lang ang ama nating nasa langit. Sinong lolokohin mo? Ako? Ako lolokohin mo? May nilagay mo dyan palating sa relihiyon? May nilagay mo dyan palating sa relihiyon? Lelang mo? May nakalagay ba dyan palating sa relihiyon? Wala. Ang konteksto dyan is ang spiritual pride. Yabang. Yun ang tinutukoy dyan. Hindi naman, may talaga mga turo nila, no? Oh. Guwapo, siguro na siya kayo, bro, JD. Si Jen Ponce, hindi guwapo to. Hindi guwapo to. Sino lulukuhin mo? Ako? Lokohin mo. Ano ko lulukuhin dito? Ha? Lulukuhin pa naman ako. Hindi mo ko maluloko. Mga paring Katoliko, nakikipantay sa Diyos, pataka ka man lang. Toko. Ang mga paring Katoliko, hindi nakikipantay yan. Actually, ang mga paring Katoliko pa nagsasabi, huwag kayong magsitigil sa pagdarasal. Kanino ka magdarasal? Kaya, Benedict de Rotas, ayaw ng Panginoon na nagbibintang ng kasinungalingan, lagot ka dyan. Ayaw ng Panginoon yan. Benedict de Rotas, ayaw ng Panginoon ng mga bintangero, mga nagbibintang ng kasinungalingan. Diba? At walang Bible scholar na nagsabi ng Matthew 23:9, pagdating sa relihiyon, sino ang nagsabi niyan? Yung pulpul na si Eli Soriano. Siyang nagsabi niyan. Yung Eli Soriano na matapang lang sa mga isi niya. Meron bang debate si Eli Soriano na nakadebate talagang magaling? Wala.
Yung mga nakadebate niya, mga pipitsugin lang. Sabi niya, puno sa puno, puno sa puno. Sinong nadebate niyang puno? Puno sa puno, wala nakadebating puno si Eli Soriano. Sinong puno nakadebate niyan? Bigyan kayo pangalan, sinong puno nakadebate ni Eli Soriano? Wala. Ang mga nakadebate niya, kaya ni Merka. Pipitsugin lang. Sino yun? Yung tungkol doon sa sigarilyo. Blanco. Napipitsugin lang yung mga nakadebate nito eh. Si Villanueva. Sino pa yun? Mga pipitsugin lang mga nakadebate ni Soriano. Wala siya nakadebating puno. Puno sa puno. Bot-bot. Emmanuel Gimao. Mo na problema sa mga sulpot. Mag-interpret wala sa lugar. Pagpangutan-on, asang ebidensya, way may pakita. Puros bakakon. Sabi niya, tunto por tunto, hindi pagbibintang yan, unawang Kristiyano yan. Sige, bigyan mo nga kami, bigyan mo nga ako, Benedict de Rotas, kung meron ba sa Aklat Katoliko na ang mga pare, ayon sa aming opisyal na turo, ay nakikipantay sa Diyos, bigyan mo nga ako. Bigyan mo nga ako. Sabi niya, awat-awat rai mo programa bro. Awat-awat, di ba ito yung hamon ninyo? Nung buhay pa si Eli Soriano, pagkausap ko mga dating daan, ano mga hamon nila? Ganyan na lang bro. Kapag sila logi sa diskusyon, sasabihin nila kagad, bro, wait lang mura ha. Ito na lang bro. Ito na lang. Gumawa na lang kayo ng sarili nyong programa. Kung saan yung gaya sa amin ba, na kayo naman ang tatanungin, kami naman ang magtatanong. Ngayon magrereklamo ka. Hamon-hamon kayo, nagrereklamo kayo. Hamon-hamon. Yun na lang yung sinasabi natin nila noong unang panahon, buhay pa si Soriano. Bro, yun na lang bro, gumawa kayo ng programa ninyo kung saan, gaya ng ginagawa namin. Hindi ba? Si Brother Eli nagpapatanong. Kayo din, mapatanong din kayo. Tapos kami naman, papasok naman kami para magtanong. May pumasok ba ditong MCGI para magtanong? Wala. Si Larry Silva lang yatang matapang sa inyo eh. Sa buong angka ng ang dating das, Larry Silva lang yung matapang? Grabe. O ikaw, Benedict de Rotas. Sige nga, pumasok ka nga. Sabihin mo lang, papasok ka. Mag-message ako sa iyo, mag-reply ka, tatawagan kita. Sabihin mo lang, mag-comment ka lang, papasok ka. Magipagsubukan ka sa akin ngayon kung talagang matapang ka. Hamon, ito yung hamon nyo nung buhay pa si Soriano. Gumawa kami ng programang katulad ng sa inyo. Tapos kami naman tatanungin, kayo naman ang magtatanong, nasaan kayo ngayon? Ba't ba kayo naghamon? Ba't ba kayo naghamon? Hamon-hamon kayo, di ba? Kasi akala nila si Eli Soriano lang yung matapang pa sumagot sa mga katanungan. Akala nila. Ngayong wala na si Eli Soriano, anong ginagawa niyo? Puro na lang kayo replay. Replay. Kasi yung inyong Daniel Rason, ang patakaran ngayon, debating walang kibuan. Yung mga ano dyan, hanggang comment section na lang nagbabanat. Kapag ibitahin mo naman sa isang diskusyon, takot naman humarap. Natural lang na matatakot kayong humarap. Alam nyo kung bakit? Kasi wala talaga kayong panlaban. Alam nyo wala kayong laban sa amin. Kaya kayo takot humarap kasi wala talaga kayong laban sa amin. Yung nasa inyo, puro lang yabang, hangin lang ang marami sa inyo.
Ha? Base lang sa ano ninyo, yabang ninyo. Wait lang, may nagsabi dito. Explain si Sisito 413. Tingnan muna natin. Sige. Wait lang. The Catholic Church. 2413? 2413. Ito. Okay. Explain daw ito ano? Sabi dito. Okay. Ito yung patanong sa ano, sa ano ibig sabihin nito? Ano ang ibig sabihin nito? Yan. CCC 2413. Okay. Ito na. Okay. Ang mga laro ng pagkakataon gaya ng card games, poker, blackjack o pagtaya sa sugal ay hindi agad kasalanan o laban sa katarungan sa kanilang sarili. Kailan Lizard. Kailan nagiging masama ang sugal? Kapag ito ay nagiging dahilan para mawala ng isang tao ng mga bagay na mahalaga para sa kabuhayan. Pagkain ng pamilya, hindi na maganda ang sugal nun. No? Kasi pag naglaro kasi kami sa bahay, nalalaro lang kami sa bahay, halimbawa sa bahay namin, card games, yung pikwa, yung ilalagay yung mga ano sa gitna, yung mga 6 heart, 6 club, 6 speed, 6 diamond, tapos dudugtungan namin ng ganun, dudugtungan namin tapos ang maiwanan ng bara sa kamay, pag siya natalo, lalagyan ng uling yung muka, wala nang masama doon. Walang masama doon. Oh, pero kapag nawala nga ng pagkain ng pamilya mo, masama na yon. Kapag pinangbayad na yung sa upa, masama na yon. Yung pag nawala na ng anak, ng edukasyon ng anak mo, patay. Pag nawala ng edukasyon yung anak mo, masama na yon. Pag nawala ng pangangailangan ng iba, masama na yon. Lalo na kapag nalululong ka na, masama na yon. Ang passion for gambling ay maaaring magbunga ng pagkaalipin o enslavement na masama sa moralidad. Kapag may pandaraya, time. Kapag may pandaraya o hindi patas na taya, alimbawa niloloko mo ang kalaro, dinadaya mo ang baraha o sinasamantala mo ang kahinaan ng iba, ito ay grave matter o malubhang kasalanan. Maliban na lang kung maliit na bagay lang ang nasira o nawala. Ang buod, ang sugal ay hindi agad kasalanan ngunit nagiging immoral o masama kung nakakasira ito sa kabuhayan ng sarili o kapwa, kung nagiging adiksyon, ginagamitan ng pandaraya, hindi patas ang laro o taya. Ngayon, ano ba ang sinasabi doon sa CCC 2413? Ang paglalaro ng sugal, basta wala lang involved na pera, hindi masama yon. Halimbawa, kaya sinabi ko kanina, pag naglaro kami ng card game sa bahay, ang natalo, lagyan lang ng uling yung muka. O may masama ba doon? Hindi, paliwanag nyo sa akin. Bigyan nyo ako ng valid reason na masama yon. Pag natalo ka, lagyan lang yung uling yung muka. May masama ba doon? Wala, katuwaan lang naman yun eh. Basahin yung kalderong itim yung puwet. Tapos pag gaganunin mo lang sa mukha ulit, tawanan yung mukha mo para ka ng taong grasa. Walang masama doon. Ang masama doon kapag ginagamitan na ng pera. Yun na ang masama. Kaya yung aming CCC, pinaliwanag naman to kasi ito explanation mula sa aming CCC 2413. Ibig sabihin, masama siya kapag ginagamitan na siya ng pera. Kung saan nawawalan na ng pagkain ng pamilya. Kung saan nawawalan na ng pambayad ng upa. Kung saan nawawalan ng edukasyon ng mga anak, kung saan nawawalan ng pangangailangan ng iba, kung saan nagiging addiction na yung tao, naging enslaved na siya ng kanyang pagkaalipin sa kanyang paglalaro, yon ang masama. Pero kung wala naman nakatayang pera, walang masama sa sinasabi ng aming 2413. Yan ang paliwanag sa tanong mo.
Okay? So, baka meron ka pang ibang tanong dyan. Ha? Mutaya na tawag loto kay pwede man maiwasan pag walay kwarta. Di ka kataya, huwag kay kwarta. Oh. Di ka kataya, huwag kay kwarta. Actually, hindi, para sa akin, hindi maganda ang ano eh. Para sa akin kasi, hindi maganda ang loto. Alam nyo kung bakit? Alam nyo kung bakit hindi maganda ang... Oh, rice egg. Alam nyo ba kung bakit hindi maganda ang loto para sa akin? Kasi, marami ang tumaya dyan, talo lahat. Isa lang ang papalarin na mananalo dyan. Eh, ang dami ng pera na ibig. Kaya nga, laki-laki ng premyo kasi malaki nang naibigay yung mga tao sa sugal na yan eh. O, pag nanalo ka, sa'yo lang napunta lahat. Eh, kung mamahagi ka sa iba, kulang pa rin yun. Kasi, yung binabahagi mo, kulang din naman yung buong na panalunan mo eh. Para sa akin, hindi talaga maganda ang loto. Para sa akin. Ewan ko lang sa iba. Para sa akin, talaga maganda ang loto. At hindi kami nag-i-encourage ito na maglaro kayo ng loto. Unang-una, may perang involved sa loto. Yung papa ko dati, yung uso yung ano, yung ano dati, yung high alay ba yun, swertres. Uso dati yung ano, high alay o swertres. Mas marami ang talo ng tatay ko kumpara sa panalo niya. Kung bibilangin ang mga panalo ng tatay ko, hindi ko makalahati sa talo niya. Oh. Kaya never ako naging sugarol sa amin. Wala sa mga kapatid ko ang sugarol. Wala. 5 kami magkakapatid. Walang ni isa man sa amin ang naging sugarol. Naglalaro lang kami kapag may okasyon. At yung aming paglalaro, ang natalo, lagyan ng uling sa muka. Yun lang. So, walang masama doon. Okay? So, basa pa ako saglit dito sa comment ninyo ha. Yung mga comment ninyo eh. Naaba di ay paring Katoliko sa Biblia, bro. O, naaba paring Katoliko sa Biblia, bro. Naa! Di mo alam? Di mo alam na naa. Di niya alam na may naa. Oh, sa ipapakita kong referensya. Gusto nyo makita babasahin kong referensya ngayon na meron pa rin Katoliko sa Biblia? Tingnan nyo sa YouTube live ko, ipapakita ko. Ito sa YouTube live ko, papakita ko, meron bang pare ang Katoliko sa Biblia? Meron! Ayaw lang tanggapin ng mga Protestante ito. Bakit? Kasi sumulpot lang yung ilang relihiyon nung dumating yung Protestantismo. O, sige, basahin ko Ito. Babasahin ko yung sinasabi ng Biblia kung sino yung paring Katoliko. Tingnan nyo sa YouTube live ko. Tingnan nyo sa YouTube live ko, ipapakita ko. Ito. History tayo. Babasa muna ako ng talata bago ko basahin ang history na ito. Ang babasahin kong history is The World in the Making. The World in the Making by sino bang nito? Author nito, Halili yata ang author nito eh. Itong The World in the Making, ito yung babasahin ko referensya. Pero bago ko babasahin referensya, basa muna ako talata. Sino ang paring Katoliko na nasa Biblia? Eto. Una, Roma Kapitulo 15, versikulo 14. Ano sabi dito? Tingnan nyo. Sa mga gustong makakita ng aking binabasa, ito. Mga kapatid, lubos akong naniniwalang kayo mismo ay puspos ng kabutihan at may sapat na kaalaman, kaya't matuturuan na ninyo ang isa't isa. Next, verse 15. Gayon man, sa sulat na ito'y naglakas loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. Ginawa ko ito dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin upang maging lingkod ni Kristo Jesus bilang pari sa mga hintil. Ngayon, yang pari sa mga hintil, anong hintil yan? Ating tingnan ng referensya natin. The World in the Making. Ito na.
Ito na sinasabi. Yan, the world in the making. Ano ang sinasabi dito? Sino ito? Ito. Ayan. Ulitin ko ha. The most remarkable and zealous propagator among the apostles, however, was Saul, later known as Saint Paul. Saint Paul was born of Jewish parents, but was a Roman citizen. He was one of the bitterest persecutors of the Christians, but was transformed into the most intrepid and tireless preacher of the Catholic Church. Straight to the point. After his miraculous conversion on the road to Damascus. Oh, di paring Katoliko pala si Apostol Pablo. Oh, dating dami, reklamo kayo. Ngayon, atin namang puntahan naman kay ChatGPT. Oh, ChatGPT tayo. Totoo ba? Ayan na, ChatGPT tayo ha. Totoo ba na si Apostol Pablo ay isa sa mga pare ng iglesia na ngayoy kilala sa tawag na Iglesia Katolika? Ano ang sagot ni ChatGPT? Ano sabi dyan? Ulitin ko muna, basahin ko muna yung ating una, yung talata ng Biblia babasahin ko. Sabi sa talata ng Biblia ganito, upang maging lingkod ni Kristo Jesus bilang pari sa mga hintil. Ayon sa Biblia, si Apostol Pablo ay pari sa mga hintil. Ano yan? Ating maling basahin ang sinasabi sa world history. Sabi ganito, Saint Paul was born of Jewish parents, but was a Roman citizen. He was one of the bitterest persecutors of the Christians, but was transformed into the most intrepid and tireless preacher of the Catholic Church after his miraculous conversion on the road to Damascus. ChatGPT! Tama ba na si Apostol Pablo? Ayan. Tama ba na si Apostol Pablo? Ito ay isa sa mga pari ng iglesia na ngayon kilala sa tawag na Iglesia Katolika. Ang sagot, oo. Totoo na si Apostol Pablo ay bahagi ng isang iglesia tinayo ni Kristo na sa kalaunan ay tinatawag na Iglesia Katolika. Straight to the point. Ngunit upang mas malinaw, kailangan din itong ipaliwanag ayon sa kasaysayan at teolohiya. Sabihin, si Apostol Pablo pala is pare ng Iglesia Katolika. Eto ha. Si Apostol Pablo ay hindi katolikong pare sa modernong kahulugan. Pero siya ay leader ng unang iglesia na naging Iglesia Katolika. Yung unang iglesia pala, yun ang naging Iglesia Katolika. Ibig sabihin, ang damit ni Apostol Pablo, hindi gaya ng damit ng mga pare natin ngayon. Pero siya ay dating leader ng unang iglesia na naging Iglesyang Katolika. Noong panahon ni San Pablo, unang siglo, wala pang eksaktong istruktura ng simbahan na gaya ngayon. Mga diocese, mga obispo na may mitra at iba pa. Pero ang mga apostol kabilang si Pablo ay mga tagapagturo, tagapanguna at tagapangaral ng parehong pananampalatayang ipinagpatuloy ng simbahang Katolika ngayon. Straight to the point. Sa madaling salita, si Apostol Pablo nga ay pari ng simbahang Katoliko. Nasa Biblia ba? Yes! Nasa Biblia pala eh. Nasa Biblia pala. O ngayon, nasa Biblia pala eh. Ano ngayon? Matatanggap mo ba yun? Benedict, matatanggap mo ba yun? Na si Apostol Pablo isa sa mga paring Katoliko. Kaya nga sabi niya kahit marami pa kayong guardian, ako ay naging ama ninyo. I become your father. Pare nga si Apostol Pablo. Tinulang hakdog. Okay,
Bawal pala magsugal, bro. Bawal magsugal, bro. Basta may perang involved. Yun. Bawal magsugal basta may perang involved. Pero kung wala namang perang involved, wala namang sinasabi bawal yun. Laro lang yun basta walang perang involved. Kahit na ano pa yan, laro lang yan kung walang perang involved. Tandaan no, never maging sugal ang isang laro na walang perang involved. Ano? Meron bang malakas ang loob dyan? Nasasabihin sa akin na ang laro na walang perang involved ay sugal. Baka mayroong protestante gustong magpatunay dyan. Sige, ating hinahamon. Sinong protestante ang nanonood ngayon sa live? Ang may lakas ng loob na patunayan sa akin na ang larong walang involved na pera ay matatawag na sugal. Sige nga. Sino? Comment down below. Dali. Sige, sino papayag dyan? Patunayan nyo sa akin na ang laro na walang involved na pera ay matatawag na sugal. Ngayon naging sabi ko kanina, pag naglaro kami ng baraha sa bahay, ang matalo, lagyan lang ng uling sa muka. Patunayan nyo sa akin, sugal yan. Sige, sino malakas ang loob? Tinulang hakdog, kaya mo bang Kaya mo bang patunayan sa akin na ang larong walang involved na pera ay matatawag na sugal? Ito problema sa mga protestante. Pag sa comment section ang tatapang, pag tinawag mo na sa talakayan, sa live talakayan, duwag lahat. Tinulang hakdog, Benedict, Derotas. Meron ba sa inyo dyan mga protestante nanonood sa live ko ngayon na may lakas ng loob, patunayan sa akin na ang larong walang involved na pera ay matatawag na sugal? Sino malakas ang loob? Sino? Nako. Ito yung natin, yung ating dito, yung binibitin ako. Ayaw ko binibitin ako eh. Kawawa naman mga leader ng sulpot na iglesia na sisinungaling makakuha lang ng isang kaanib sa Katoliko. Ganda talaga ng history. Romano-Katoliko na naman ng sa ibang sekta. Buhay na ang katotohanan magmula noong magpahanggang ngayon. Talagang buhay na buhay. Paano og sige og panugal unya muhubog pa mo sigarilyo pa jud mamaye pa jud dili all in one na anong tawag ana Brother JD? Yung all in one na ano nang tawag doon? Bangag na yun. Basta all in one na. Basta all in one na. Malaking yun. Bangag na yun. Okay? So, sabi ni Gereha, ang totoong iglesia o tunay na iglesia ayon sa Biblia ay hindi basta-basta dapat ibase lang sa history o kasaysayan ng tao. Bro, Gereha, ang iglesia na tunay sa Biblia, hindi lang sa Biblia nababasa. Nababasa din yan sa history. Bakit? Ang Biblia kasi, pagdating ng AD 100 natigil ng pagsusulat. So saan babasahin ang nangyari sa iglesia from AD 100 to the present? Saan mo babasahin yun? Alang sa Biblia pa rin, hanggang 100 AD lang natapos ang Biblia. Pagkatapos ng Biblia 100 AD, wala na nagsulat. So yung pangyayari sa iglesia sa loob ng 100 AD to the present, saan mo babasahin yun? Gereha, saan mo babasahin yun? Sige nga, sagot nga. Simula nakapakinig ako sa iyo, lagi akong may panlaban sa mga protestante. Lalo na kung ang kasaysayan yun ay gawa lamang ng tradisyon, salaysay ng tao, o hindi nakabate sa salita ng Diyos. Bro, when you say history, bro, talagang ang maglalagay ng historian. Halimbawa, ganito, nakarating ang iglesia sa Pilipinas, saan mo babasahin yun?
Oh, sige, saan mo babasahin yon? Ng iglesia na karating sa Pilipinas, saan mo babasahin yon? Paano masasabi ng iglesia kristyano na nasa Pilipinas, ito yung kristyano yung tinatag noong unang panahon? Paano mo masasabi yon? Saan mo babasahin? Sige, Gereha, paliwanag mo sa akin. Paano mo ako mapapaniwala na ang kristyanong nasa Pilipinas ay ang kristyanong tinutukoy sa Biblia na hindi ka gumagamit ng history, Biblia lang? Oh, sige, bigyan mo ako. Paano mo papatunayan sa akin na ang Kristyanismo sa Pilipinas ay nagsimula sa kristyanong nasa Jerusalem? Patunayan mo nga sa akin. Ay hindi. Yung pagtatag ni Kristo sa Jerusalem yun eh. Yung nasa Pilipinas ba? Pakinggan mo tanong ha. Paano mo patunayan sa akin na yung nasa Pilipinas na Kristyanismo ay kadugtong ng iglesia tinatag ni Kristo sa Jerusalem? Paano patunayan sa akin yan na Biblia lang gagamitin mo? Sige nga. Comment daw. Sige daw, Gereha. Comment daw. Huwag ka magbasa ng history ha. Biblia lang basahin mo. Paano patunayan sa akin na ang Kristyanismo sa Pilipinas ay nagsimula doon sa Jerusalem? Sige nga. At tingin tayo ng sagot ni Gereha. Gereha, Gereha. Pakinggan ko kung ano paliwanag mo dyan. Paano patunayan sa akin na ang Kristyanismo sa Pilipinas nagsimula sa Jerusalem? Gamit lamang ang Biblia. Sige daw. Sige daw. Walang basahan ng history ha. Ayaw mo kasi ng history, di ba? Sige, walang basahan ng history. Ito lang tayo sa ano. Ito mga Protestante, napakahilig magsabi, huwag maniwala sa history. Pero bak ang article is Inquisition, naniniwala sila. Pag ang article is about Dark Ages, naniniwala sila. Parang hindi mga lalaki kausap, ano? Sige, Gereha. Huwag mo akong bitinin, bro. Paliwanag mo sa akin. Paano mo papatunayan sa akin na ang Kristyanismo sa Pilipinas nagsimula sa Jerusalem? Paano patunayan sa akin yan? Without using the history. Bible lang. Sige daw, paliwanag mo nga sa akin. Yung makumbinsi ako sa sagot mo, ha? Unang Korinto 1:2, hindi nakabase sa lugar. Hindi yan ang tanong. Hindi ko tinatanong dahil wala naman tayo sa Korinto eh. Pati sa Korinto. Yung pangungopia nyo ng aral, hindi yan batayan. Yung history nyo pa nga, mali na eh. Limbawa, ganito. Ang dating daan, nagsimula yan kay Eli Soriano. Si Eli Soriano, tiwalag kay Nicolas Perez. Si Nicolas Perez, tiwalag kay Teofilo Ora. Si Teofilo Ora, tiwalag sa iglesia ni Manalo. Yung INC naman, galing naman sa Sabadista. Sabadista naman, galing kay William Miller. Si William Miller naman, galing sa Baptist. Ang Baptist naman, galing kay John Smith. John Smith, saan galing si John Smith? Oh, sige, saan galing si John Smith? Wag kang mag-imbento ng iba. Ang tanong ko, doon ka mag-focus sa tanong ko. Huwag kang gumawa sarili mong butas. Paano mo mapapatunayan sa akin na ang Kristyanismo sa Pilipinas ay nagsimula sa Jerusalem at hindi yung nangungupya lang ng aral? Patunayan mo sa akin na ang Kristyanismo sa Pilipinas ay ang mismong nagsimula sa Jerusalem na hindi lang siya nangungupya lang ng aral din nakabasa ng Biblia. Patunayan mo sa akin, huwag kang gumamit ng history. Biblia lang, kaya gamitin mo. Sige. Gereha. Yung sagot mo kasi sa unang Korinto 1:2, nangungopya lang yun eh. Pangungopya lang yun eh. Oh, sabi ni Eli Soriano, and their good news have reached the Philippines, our country, by the Bible. Di ba? And their good news have reached the Philippines, our country, by the Bible. Ang tanong,
Sino ang nagdala ng Bible sa Pilipinas? Sagot, Gireha. Bible lang ha? Huwag gumamit ng history. Yun ang sabi ni Eli Soriano eh. Ate, parinig sabi ni Eli Soriano ha? Parinig ko sa inyo ano sabi ni Eli Soriano ha? Eto, pakinggan ninyo ha, ano sabi ni Eli Soriano. Di ba nang magalit sila dito, wala akong pakialam sa kanila. Ate, pakinggan ano sinabi ni Eli Soriano. Ito ha? Ate mo na parinig ano sinabi ni Eli Soriano. Ito. Ang MCGI ba ay true church? Ito ang sagot ni Eli Soriano. Pakinggan ninyo ha. Oh. If that is true, the true church has that power and has all that gifts. Now, we are affiliates of that church. We are believers of that church. We are imitators of the true church. So, ano daw ang MCGI? Imitators of the true church. Therefore, hindi niya inaamin sila yung true church kasi nangungopia lang pala sila. Nangungopia lang pala. Baka sabihin nyo na ano to ha, edit ko to ha, at ipakita ang video, ito. At ipakita ang video, talagang video yung ginagamit ko, hindi ito ano. Ito. Tingnan nyo ha, siya, ang sabi niya we do not claim that we are the true church. Hindi niya inaamin na sila ay true church. We do not claim that we are the true church. Ano po sabi niya? The original church is the true church. And that is the only and the one and only true church. The original church that was established by our Lord Jesus Christ, preached by the apostles, and their news and their preaching have reached the Philippines, our country, by the Bible. Ayan. And their good news have reached the Philippines, our country, by the Bible. Ang tanong, sino nagdala ng Bible sa Pilipinas? Okay, sagot. Gireha, sagot Gireha. Sagot Gireha. Sino ang nagdala ng Biblia sa Pilipinas? Sabi niya kasi, and their good news have reached the Philippines, our country, by the Bible. Huwag kang gumamit ng history. Patunayan mo sa akin. Sino ang nagdala ng Bible sa Pilipinas? Gireha, sino ang nagdala ng Bible sa Pilipinas without using history? Gamitin mo lang ang Biblia. Sige, sagot. Ang Biblia sinatag ni Kristo ay hindi tatawag ni Romano Katoliko sa Biblia. Bro, yung tanong ko ang sagutin mo, doon ka mag-focus. Sino ang nagdala ng Biblia sa Pilipinas? Sabi ni Eli Soriano kasi, and their good news have reached the Philippines, our country, by the Bible. Ang tanong ko, do not use history ha? Bible lang. Sino ang nagdala ng Biblia sa Pilipinas? Sige, Gireha. Ayaw mo kasi basta ng history kasi, di ba? Sige. Gireha, pakisagot Gireha. Sino ang nagdala ng Biblia sa Pilipinas? Ano sabi niya na? And their good news have reached the Philippines, our country, by the Bible. Sagot. Gireha. Sino ang nagdala ng Biblia sa Pilipinas? Yan ang sinabi ni Eli Soriano. Wala na si Gireha. Nagira na. Gireha, sagot naman dyan, Gireha. Huwag ka muna mabingi. Ang aga-aga pa eh. Ay, ito mga dating daan, talagang takot ito. Ang unang nagdala ng Biblia sa Pilipinas ay ang mga paring Katoliko. Galing! Ang mga paring Katoliko mula sa Espanya. Ngunit hindi ito direktang binigay sa mga tao sa paraang babasahin nila mismo. Tama, ang mga paring Katoliko. Bakit mga paring Katoliko? Wala pa ba yung iglesia ninyo? Bro Gireha, sabi mo mga paring Katoliko ang nagdala. Bakit mga paring Katoliko? Bakit hindi yung mga manggagawa ninyo?
Pakisagot, Gireha. Bakit paring Katoliko nagdala ng Biblia sa Pilipinas? Bakit hindi ang inyong mga manggagawa, ang inyong mga ministro? Bakit hindi silang nagdala? Pakisagot. Pakisagot, Brother Gireha. Bakit paring Katoliko ang nagdala? Bakit hindi ang inyong mga ministro? O ang inyong manggagawa kung MCGI ka? Bakit? Bakit hindi kayo ang nagdala? Bakit paring Katoliko pa ang nagdala? Bakit hindi kayo? Pakisagot na tanong na yan. Ang pagiging totoong tagasunod ni Kristo ay hindi nakabase sa lahi, bansa o katayuan bilang pare, kundi sa pagsunod sa mga turo at halimbawa. Hindi yan ang tanong ko. Hindi yan ang tanong ko. Ang tanong ko, bakit paring Katoliko ang nagdala? Bakit hindi yung mga ministro ninyo? Ba't hindi yung yung mga manggagawa ninyo? Bakit? Yun sagutin mo, bro. Huwag kang gumawa ng iba. Ha? Pakisagot, Brother Gireha. Bakit? Bakit paring Katoliko ang nagdala? Bakit hindi yung mga ministro ninyo? Ha? Di, Joseph na. Bro Gireha, pakisagot, Bro Gireha. Bakit paring Katoliko ang nagdala ng Biblia sa Pilipinas? Bakit hindi yung manggagawa ninyo? Pakisagot. Bakit, bro? Pakisagot, bro. Maingay na si Sainara. Oh. Bakit hindi yung mga ministro ninyo ang nagdala ng Biblia? Bakit paring Katoliko pa? Oh, Gireha, pakisagot. Hindi na sumasagot si Gireha. Gireha, naghihintay ako, Gireha. Huwag mo akong paasahin sa wala. Gireha, bakit paring Katoliko ang nagdala? Bakit hindi yung mga ministro ninyo? Pakisagot. Naku, ayun na sumagot ni Gireha. Gireha, pakisagot naman, Gireha. Naghihintay ako sa iyong sagot. Sige na, Gireha. Bakit? Ito na. Ang pagdadala ng Biblia ng mga pare ay hindi automatiko. Hindi yan ang tanong ko! Hindi yan ang tanong ko! Ano ba naman to? Hindi ka marunong sumagot? Bakit ang paring Katoliko ang nagdala? Bakit hindi ang ministro ninyo? Yun ang sagutin mo. Bakit, bro? Pakisagot, bro. Bakit hindi yung ministro nyo ang nagdala? Bakit paring Katoliko pa? Yun ang sagutin mo. Huwag gumawa ng sarili mong reasoning ka. Yan ang tanong ko eh. Sige na. Bakit paring Katoliko ang nagdala? Bakit hindi ang ministro ninyo? Sagot. Bakit? Ano hindi si AI? Si Padre Pedro Valderrama. Oh. Tanungin na. Ating buksan ng ChatGPT. Yan. Si Padre Pedro Valderrama na siyang nagdala ng Kristyanismo sa Pilipinas. Bahagi ba
sa iglesyang inaaniban ng mga apostol? Yung sagot, oo. Si Padre Pedro Valderrama ay bahagi ng iisang iglesyang itinayo ng mga apostol, ang Iglesia Katolika. Straight to the point. So, maliwanag ha? Iglesia Katolika ay, si Padre Pedro Valderrama ay bahagi ng iisang iglesyang tinayo ng mga apostol, ang Iglesia Katolika. Ngayon, ikaw naman dyan, Gereha. Ano mo nga, Gereha? Ha? At sabi dito, oo, bahagi si Padre Pedro Valderrama ng iglesyang inaaniban ng mga apostol, at ang pananampalatayang ipinasa ng mga apostol ay siya ring dinala at isinabuhay dito sa Pilipinas sa pamamagitan ng simbahang Katolika. So, yung dinala at isinabuhay dito sa Pilipinas ay siya ring pananampalatayang ipinasa ng mga apostol. Kaya si Padre Pedro Valderrama na siyang nagdala ng Biblia sa Pilipinas ay bahagi ng iglesia kinaaniban ng mga apostol. Ikaw, ang tanong ko sa iyo, Gereha, bakit paring Katoliko ang nagdala at hindi yung ministro ninyo? Sagot. Sige na, Gereha. Para naman ma-realize mo naman na sulpo talaga yung kinaaniban mo. Sige na, Gereha, pakisagot, Gereha. Bakit paring Katoliko pa ang nagdala? Bakit hindi yung ministro ninyo? Tagal naman sumagot, nakihintay ako rito. Narami, be. Utak ka lang ka diya. Abila. Be. Sige na, Gereha, naghihintay ako. Alas 11 na, oh. Alas 11:23 na. Lagpas na ako 23 minutes. Lagpas ako 23 minutes. Sagot na, Gereha, bakit paring Katoliko nagdala? Bakit hindi yung ministro ninyo? Uy! Gereha! Gereha! Uy! Ayaw sumagot. Ayaw niyang sumagot kasi nakikita na niya na sila pala ay sa Pilipinas lang sumulpot. Hindi niya masagot ang tanong. Sa mga di natitiwala sa ChatGPT, lalo na sa ibang relihiyon, mas maganda at accurate yan. Ito, sagot ni Gereha. Pero hindi ito pinamigay. Hindi yan ang tanong ko kung pinamigay ba o hindi. Hindi yan ang tanong ko kung pinamigay ba o hindi. Ang tanong ko, bakit paring Katoliko ang nagdala? Bakit hindi ang ministro ninyo? Yan ang sagutin mo. Hindi ko issue kung may pinamigay ba o wala. Ang tanong ko, bakit paring Katoliko pa ang nagdala? Bakit hindi yung ministro ninyo? Yan ang sagutin mo. Sige na, Gereha. Sige na. Gumawa ka mag-invento ng sarili mong butas. Truman fallacy ka eh. Ang tanong ko, sagutin mo. Sabi kasi ni Eli Soriano, and the good news have reached the Philippines, our country, by the Bible. Sino nadala ng Bible sa Pilipinas? Sabi mo, simbahang Katoliko, paring Katoliko. Bakit paring Katoliko dala? Bakit hindi yung ministro ninyo? Yun ang sagutin mo. Ang layo ng mga buwelta mo. Senara! Aro?
Senara. Sabi niya dito, hindi sapat na basihan ng pagdadala ng isang... Hindi yan ang tanong. Hindi yan ang tanong. Hindi yan ang tanong. Ang tanong, bakit hindi ang ministro nyo ang nagdala? Bakit paring Katoliko pa? Yun ang sagutin mo. Gusto mo turuan pa kita? Gusto mo turuan pa kita, Gireha? Ang gusto ko kasi, ang sagot galing mismo sa'yo. Ha? Ang gusto ko ang sagot galing mismo sa'yo. Gusto mo turuan ba kita? Ito ang totoo niyan, mga kapuntos, mga kapatid na nanonood ngayon. Bakit paring Katoliko nagdala at hindi ang ministro nila? Simple lang ang sagot. Dahil nang dinala yan ng paring Katoliko sa Pilipinas, hindi pa existing ang iglesyang kinaaniban yan. Oh. Ba't di niya masagot ang tanong? Kasi hindi pa existed ang iglesyang kinaaniban niya. Kung member man ito ng ang dating daan, ang iglesia niya nagsimula mga 1980s. Oh. Kung member naman niya ng ngayon si Manalo, yung iglesia nagsimula lang 1914. Eh hindi masagot. Bakit paring Katoliko ang nagdala? Ba't hindi yung kanilang ministro? Kasi nung panahong yan, hindi pa sila existed. Tapos ang lalakas ng loob mag-claim na sila daw yung tunay. Ang lalakas ng loob mag-claim sila daw yung tunay. Eh nung panahong niya, wala pa yung relihiyon ninyo. Ang gusto ko sana, ikaw yung sumagot. Ayaw mo eh. Kasi alam mo na ang tamang sagot, wala pa kayo ng panahong yan. Ano? Hindi nyo matanggap na kayo sumulpot lang? Tanggapin nyo na. Na talagang sumulpot lang talaga kayo kasi nung panahong yan, wala pa yung iglesia ninyo. Napakasimple lang naman ang tanong eh. Bakit paring Katoliko ang nagdala? Kasi may Katoliko na, yung inyo wala pa. Kunwari pa to. Tagal-tagalan pa. Kung saan inilililiko. Kasi hindi masagot ng tama. Yan ang tamang sagot. Ganito. Brother Jando, kaya paring Katoliko ang nagdala kasi wala pa kami ng panahong yan. Yan ang tamang sagot. Pero kung sasabihin ko yun, baka manegative ako sa mga nanonood. And iliko ko na lang sa ano, hindi yan patunay, hindi ipinamimigay. Pag sinabing 1 plus 1, sagutin mo ng 2. Huwag kang sumagot ng araling panlipunan. Ang tamang sagot sa aking tanong, bakit paring Katoliko ang nagdala, bakit hindi ang ministro nila? Dahil wala pa ang iglesyang kinaaniban yan nung dumating sa Pilipinas ang Biblia. Ito ang tamang sagot. Hindi sapat na basihan. Bakit hindi ang ministro nyo ang nagdala? Bakit? Ha? Bakit hindi ang ministro nyo ang nagdala? Napakaliwanag ng tanong. Senara, alidere. Senara. Yun ang tamang sagot dun eh. Bakit hindi ministro nyo ang nagdala?
Kasi wala pa kayo ng panahong yan. Tama ba ako, Gireha? Tama ba ako, Gireha? Nang panahong yan, wala pa yung iglesia kinaniban mo? Huwag mo sabihin sa aking mali ako. Eh kung mali ako, dapat sana kayo ang nagdala, hindi kami. Kunwari pa to. Eh? Sisinungaling ka pa sa akin, di mo ko maluloko. Ako pa lolokohin mo. Baguhan ka lang. Baguhan ka lang. Huwag mo kung andaran ng yabang mo, baguhan ka lang. Okay, so hanggang dito na lamang tayo. Hindi nasagot ng dating daan member na ito kung bakit paring Katoliko ang nagdala. Sabi niya, hindi batayan ng batayan yan! Ano ka ba? Batayan yan! Huwag mong sabihin sa akin na kapag may MCGI lumitaw sa isang lugar na hindi naman yun napuntahan, sabihin nyo, kasamahan nyo yun kasi MCGI rin sila. Kailangan nyo ba i-clarify yan? Sino ang nag-mission dyan? Sino ang nag-mission dyan? Sino ang bumautismo sa kanila? Sino ang nagipag-coordinate sa atin para magkaroon ng chapter doon? Pati kayo, mag-iimbestiga kayo eh. Hindi po kinopya lang, kasamahan nyo na. Mali. Kinopya lang, kasamahan nyo na. Mali yun. Hindi magiging iglesia ang nangopya lang. Parang ganito ba? Alam mo na ang paaralang yan ang maghahatid sa iyo sa tagumpay. Eh ayaw mong pa-enroll. May hahatid ka kaya doon? Hindi. So ang sagot ito. Ang tunay na aral ni Kristo ibinigay lamang sa tunay na iglesia. Ang sabi ni Eli Soriano, we are not the true church. Ating ibalik kay Eli Soriano. Ito. Ano sabi ni Eli Soriano dito? Pakita natin ulit. Oh, we are not the true church. Sabi ni Soriano. Pakinggan ninyo ha. Malakasan ko volume. Ito. So we believe in that true church. We are not the true church. Ano daw? Ulit. News and the preaching have reached the Philippines, our country, by the Bible. So we believe in that true church. We are not the true church. We may be made by God a part of the church, but we are not the true church. The true church is the church of God in the scriptures, and that is what we are preaching, the church of God, and it is going now internationally. That is it. Oh, we are not the true church. Matigas pa rin ba ulo mo? We are not the true church. Oh, so hindi kayo ang tunay na iglesia. Ang ililigtas si Kristo, ang tunay na iglesia. Sabi niya, we are not the true church. Okay, paalam na po sa inyong lahat. Maliwanag ang sinabi ni Eli Soriano ha. Sabi ni Eli Soriano, we are not the true church. Hindi sila ang tunay na iglesia. Okay, so paalam na sa iyo, Gireha. Manatili ka sa iglesia kinaniban mo. Sino kaya ang tagapagligtas nyo dyan? Sabi ni Soriano, we are not the true church. Kulang pa rin ba yun? Manatili ka dyan. We are not the true church, sabi ni Soriano. God may be made us a part of His church, but we are not the true church, kawawa. O sige. Ayan ang subat takot. Ang mga ang mga dating daan. Sila pang naghamon ng programang ito dati. Nung wala pa ito programang ito, naghamon sila. Gumawa rin kayo ng programa ninyo kung saan yung gaya sa amin. Kayo naman ang tatanungin, kami naman ang magtatanong. Naghahamon pa sila. Ngayong gumawa kami, nagrereklamo kayo. Ba't kasi kayo naghamon? Ngayong pinatulan namin yung hamon nyo, magrereklamo kayo. At take note, iba dito sa programang ito. Bakit? Sa programa ng Ang Dating Daan, ang tanungan doon is scripted.
ang tanungan sa Ang Dating Daan is scripted. Ang tanungan sa aming programa, hindi scripted. Hindi namin alam kung ano mga itatanong nyo sa amin. Pero sa Ang Dating Daan, before ka magtanong, yung tanong mo nakasulat na sa papel. Ha? Yung tanong mo nakasulat na sa papel. Oh. Ano, pakita ko sa inyo ha. Na yung mga tanong sa kanila, nakasulat na, scripted na eh. Ito, pakita ko sa inyo. Scripted sila, scripted. Oh. Ito ha. Yan, tinan nyo. Ha? Pakita ko. First come, first serve. Ito, kaya kita inuna ngayon. Number 1 ka rito, nakalagay dito sa tanong. Ano mo nga, i-close up mo nga ito. Number 1 ka eh. Pero meron ditong tanong, hindi urgent. Hindi urgent. Oh, tingnan nyo. Yung mga itatanong ng mga tao, nasa papel na. Oh. Iba sa programa namin. Ang programa namin, impronto. Yung mga tanong, hindi dinidikta sa kanila. Bakit yung tanong na saan naroon ang Diyos bago likhain ng langit at ang lupa? Bakit yan paulit-ulit? Kasi dinidikta nila. Anong pinagkaiba ng MCGI sa Katoliko? Bakit yan paulit-ulit yung mga tanong na ganyan? Kasi scripted yan. Dinidikta niya. Tinan nyo ang tanong nakalista sa papel, oh. Oh. Yan. May tanong dito, hindi urgent. Pero nung isa pang linggo, nakita ko na itong tanong na to eh. Oh, isa pang linggo, nakita ko ng tanong na ito. Ibig sabihin, bago pa itanong ng tao, alam na niya ang tanong. Pinaganda na ng mga talata. Ano? Sabihin, hindi scripted yung sa inyo? Didinay nyo ba na scripted yung programa ninyo? Scripted? Didinay mo ba yan? Sabihin nyo, nanggagaya kami? Oh? Sabi ni dito? Ni Ann Marjorie Junior Lopez, bro, pwede imo to bago ning ako kailang nga pastor? Sino kailang mo nga pastor? Sino mo kailang nga pastor? Ann Marjorie, sinong kailan mo na pastor? Sino yan? Baka pwede din makausap yan. Oh. Tingnan nyo, ang tanungan sa kanila, scripted. Yung sa atin, impronto. Na kahit tayo gumawa ng programa, nasabihin nilang katulad sa kanila, huwag kayong magreklamo. Ito yung hamon ninyo eh. Gumawa rin kami ng programa kung saan kami naman ang tatanungin at kayo naman ang magtatanong. Kung nasan kayo ngayon, ba't hanggang comment section lang kayo? O ba nasa comment section lang kayo? Pasok nga kayo para makita talaga na maaangas kayo. Pasok! Hanggang comment section lang kayo eh. O, yayabang-yabangan mo ko gire ha? O. Hindi pala kayo ang tunay na iglesia. Ha? Hindi pala kayo ang tunay na iglesia. Pakunwari ka pa. Oh. Uy, ito isa, ako tong Giorgio, ito isa yung request ni mo, ha? Kayo nakag-request akong gi-order, oy. Oh. Sino ka nga moto? Moto, kay ko may katulad to. Ikaw naman ako tuslok tong kuhan. Buy now. Hindi mo't ka? Baca tanto. Kamu pakai kucing kali, kay bani hindi na. Kali ko ano na kanila na may puli sa pattern kay gando. Nalimot kasi mong kuhan mo yung mga gi-order. Uy, ka masibo to? Bawo ni mo, ikaw may nagpili ato. Gato mo ko ko. Pero wa pa man ko sure ko. Ako na ko tanawa. Ano na ba kung ingani akong baliton? Ano? Alright.
to receive, ano, Andover 5-volt USB NP-F50 dummy battery pack coupler adapter with flexible spring cable compatible with Sony. Oh, ayan, oh. So, 559, kung saan mo siya maabot? Basta mo gugurta na. 559, maabot siya karong, ay, arrive at Philippines, parcel has cleared. Ampo lang ka nga, kung maabot ni, nasildohan ako. Kung maabot, di mo po ko sildo, impas, yung kabayaran, yun mo ni. Order no, kay 600 na. Abrihado, be, patanawa ko, be. Boots ka ni. Tanawa lagi, abriha lagi, tanawa to, kaya di mo ka-unbox na, kaya di mo nakuha. Pera naman eh, mama na yung problema. Abriha, sa lagi, patanawa ko. Ayan ha. Oh, yung sa kanila sa dating daan, ang kanilang tanungan is scripted. Oh. Yung sa kanila is scripted, yung sa amin impronto. Kaya yung sa kanila talaga, kaya sa ADD ang daming duwag. Kasi nakadepende lang kay Soriano. Ngayon patay ng Soriano, wala na sila, wala na mga kwenta. To make his message known is our responsibility.